Dahil hindi po na-trade ng Dallas Mavericks itong si Klay Thompson sa trade deadline, ayon sa mga eksperto ngayon, inaasahan na malaking posibilidad ang buyout market sa kanya. Sa ngayon, base lamang dito sa kanyang mga stats mga idol, kayo na po ang humusga sa performance ni Klay. Minsan okay, minsan hindi. Yung kanyang mga tira, maraming attempt pero kakaunti lamang ang pumapasok. Considering na itong Dallas Mavericks ay nasa rebuilding process sa kanilang pag-trade, sa kanilang mga nakuhang mga asset, sa Washington Wizards, sa kanilang pag-focus kay Cooper Flagg, maliit na lamang at bilang na lamang sa ngayon ang panahon ni Klay Thompson at posibleng may buyout na siya. Ganon talaga mga idol ang negosyo. Minsan, akala mo iyon na, pero posibleng magbago sa isang kislap ng mata. Sa ngayon ay na-stuck si Klay Thompson sa Dallas Mavericks, wala pang Kyrie Irving, na-trade na si Luka at na-trade naman si Anthony Davis. Definitely, itong si Klay ang isusunod na ng Dallas Mavericks. Para sa inyo mga idol, kung sakaling siya'y mababuyout na, saan nyo ba gustong makitang maglaro itong si Klay Thompson? I-comment lang. Samantala, balitang Lakers naman tayo. Sa ngayon ay plano ng baguhin ni Mark Walter ang kanyang kupunan na Los Angeles Lakers. Mayroon siyang babaguhin sa front office nito at ito'y kanyang inihambing na overhaul. Kanyang itutulad ang LA Lakers sa kanyang kupunan na LA Dodgers mga idol. Sa ngayon wala pang kasiguraduhan kung itong si Rob Pelinka ay manatili bilang President of Basketball Operations sa kanila o baka malay natin ito'y papalitan bilang parte ng pagbabagong ito. Kung ano man ang kakalabasan ng performance ng Lakers sa season ito, tsak na magkakaroon niya ng epekto sa magiging kapalaran ni Rob Pelinka sa susunod na mga season. Samantala mga idol, ang GM sa ngayon ng Atlanta Hawks ay naging parte rin po ng kanilang front office. Walang iba kundi itong si Onsi Sali mga idol, kung saan naging parte siya ng kupunang Golden State Warriors mga idol. At sa unang 3 taon ni Kuminga ay nandun siya at nakita niya ang potensyal ng batang ito. Sad to say ay hindi lang talaga tama yung environment ng Golden State Warriors para sa kanya. Sinigurado naman ni Coach Steve Kerr na naibigay niya na ang lahat, pero sad to say ay hindi talaga nag-workout ito. Kaya sa ngayon ay masaya itong si Onsi Sali sapagkat nakuha niya na itong si Kuminga at nasa kanyang kupunan na Atlanta Hawks na. Sa ating huling balita, ito naman ang magiging trabaho ni Kristaps Porzingis sa Golden State Warriors. Bilang isang modern center, itong si Porzingis ay atasan na mag-spacing sa ilalim at syempre mang-block ng tira. Mahirapan dito mga idol ang kalaban ng Golden State Warriors na makapasok sapagkat sa taas nitong galamay ni Porzingis ay madali lamang para sa kanya ang mang-block. Sa kanyang season sa Boston Celtics, kinatatakutan itong si Kristaps Porzingis sapagkat wala talagang nakakaligtas sa kanyang pamatay na depensa. Kaya yan sa ngayon mga idol ang gustong makuha ng Warriors sa kanya. Given na rin po sa kanyang experience bilang isang certified NBA champion sa Boston Celtics, malaki na ang kanyang may natulong sa championship team na Golden State Warriors. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang palagi, and as always, thank you for watching.